Ang isa ring dahilan kung bakit solido tong depensa ng Lakers kahapon kontra sa Rockets ay itong si Marcus Smart idol. Syempre, matik na yan. Kita naman dito yung activity niya. Hindi lang siya bastang tumatapat dyan, no? Kundi nakikita natin na parang siya pa nga ang nagdidikta kay KD. Paano? Si Smart yung umaabante, imbes na si KD yung gumagawa nun. Ang kontra rito, idol, kung ikaw ang may hawak ng bola ay aatakihin mo yung depensa niya, magdadrive ka. Pero medyo hindi okay ang sitwasyon ni KD ngayon kasi sa kanan may Amen na nag-aantay ng pasa. Yan na rin yung naguhudyat kay KD na wag pumunta dyan sa kanan at instead ay dito na lang sa kaliwa umatake. Pero andyan naman din si Reeves upang magdala ng double. Pero all throughout si Smart po ay nakadikit lang kay KD at nagbibigay ng constant na pressure sa kanya. Good help din ito kay AR. Kita naman natin na intercept niya yung pasa mula sa double na iyan. Ito ang tanong ko sa inyo, idol. Masasabi nyo kaya na rim protection to? Kasi kadalasan, no, pag sinabi nating rim protection, blocking talaga yon or kahit pag-alter ng mga tira. Rim protection na rin yan. Pero ito ba, nasa mahirap po ng sitwasyon si Marcus at si Clint Capela ang katapat niya. Anytime, pwedeng mabigyan to ng drop-off pass Kaya risky rin yung diskarte niya na kukuha ng charge. Pero I can say na na-master na po ni Marcus kung paano ang tamang pag-timing ng pagkuha ng charging sa kalaban. Talagang inunahan niya si Shepard sa pwesto and no question po na offensive foul to. Napigilan niya yung atake sa loob. So para sa inyo, idol, rim protection pa rin kaya ang tawag dyan? Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Mukhang na-injury pa nga si Smart dito, idol, kasi natalisod ata siya ni Smith Jr. Then after nun, may konting galawan pa. Then saka pa siya nag-react at humawak doon sa tuhod. Kitang-kita naman, idol, na limping siya sa sakit pero iba pa rin talaga yung puso nito ni Smart. Fast forward natin ng konti at ayan, nakitalon pa talaga siya dyan kahit na tila nagkaroon siya ng injury. Sipag din talaga. Punta lang tayo saglit sa offense, idol. Ganito rin po yung ginagawa ng Denver last game, no? Tinodouble si Luka at hinahayaan lang si Marcus Smart na malibre. Well, hindi naman din perfectong player tong si Smart, no? And below average shooter siya mula sa labas. Good look to, idol, na dapat ay pinapasok niya lagi. Pero nakashoot naman siya ng 3 threes this game. Hindi nga lang kasama to. Then pag upo ni Smart, kita nga natin na tinitreat yung tuhod niya, idol, ng trainer. Syempre, bilang isa sa mga leaders ng Lakers sa depensa, no, talagang makikita natin yung pag-communicate niya sa mga kampi niya. Ang setup nga nila rito sa fourth quarter ay i-double po si KD. Pero syempre, hindi lang naman si KD ang dapat nilang depensahan dyan, kundi pati na rin yung iba. At para hindi po magkalituhan, ayan si Smart na sinasabihan sa AR to cover na yung loob. Para sure sila na walang makakalusot. Though na still naman ito ng LA. Legit, yung mga ganitong pagsabi ni Smart, mga idol, ay sobrang importante sa ginagawang depensa ng Lakers dyan. Kasi ayan na nga yung double. Tapos nagsasabi na nga si Smart kung sino ba dapat ang tauhin o tapatan ni Luka. Kaya alam mo yon, walang nalilito sa kanilang depensa ng mga oras na ito kasi utak ni Smart ang gumagana sa off-ball na depensa nila. Nung pinasa kay Shepard, andyan syempre si Luka and lahat ng agarang mapapasahan ay no-cover nila, mga idol. Even itong closeout sa weak side, nagawa ng matino ni Lebron kasi nga hindi sila nalilito sa coverages nila. Kita rin nating box out malala pa si Smart dito kontra sa big man. Kasi kung makikita nyo rito, idol, ito yung double team na walang communication mula sa Rockets naman. Wala kailangan na nilang humabol at seconds na lang kaya pressure na ang bigay nila kay Luka. Itong sina Lebron at Smart naman, nagsasabi na kay DA na rumekta sa ilalim kasi nga ang pressure ay sobra-sobra na rito sa ibabaw. Kita nga natin, hilaw na hilaw po yung depensa nila kasi wala man lang nag-antabay kay Ayton. Kahit literal nakita nilang sinabi ni Bron at Smart na mag-slide na si Ayton papasok. Dinadagger pa sila nito. That's why communication is key talaga, idol. So kung ikaw ang Lakers, then may inspire kayo rito kay Smart kasi nagli-lead siya by example. Isipin ninyo, na-injury na kanina yan. Wala nang point din siguro para mag-hustle pa rito ng malala kasi 10 ang lamang ninyo at segundo na lang din ang natitira. Pero ganyan pa rin siya. Dive pa rin, kala mo hindi nasaktan kanina. Muntik pa nga makastil Minsan okay naman yung ganito talaga pero for me, baka ma-injury pa yan di mas mahirap yun sa team nila na kailangan siya. Though you can see yung sipag din talaga niya, hindi matatawaran. Kaya yan, mga idol, ang ilan sa mga defensive plays ni Marcus Smart dito sa second half ng panalo nila kontra sa Houston Rockets. Sisipin ninyo, siya yung ginagawang primary defender ni KD kahit na around 9 or 10 inches yung tinangkad ni Durant sa kanya. Kasalanan din ng Houston yon kasi ginagawang point si KD imbes na scorer Kaya ayos lang yun kay Smart kasi medyo malayo pa sa basket si KD as compared sa kung kunwari pinopostehan siya sabay titirahan ng turnaround J. Doon luging-lugi po si Marcus. Kaya nais panigurado ng mga Laker fans na sa next game muli nila kontra sa Houston, ganito ang ipapakita ni Marcus and syempre nung buong team. Hopefully, mas efficient sana na shooting din. Kaya naniniwala ba kayo na magagawa ni Marcus Smart yun, idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel
And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.